Pero tanungin muna natin ang ating mga harapang tagapayo kung ano ang kanilang masasabi. Attorney Karen, pwede bang maging basis ng isang employer ang simpleng chismis? Ate Kuring, ang tawag naman kasi dyan, yung management prerogative. Ibig sabihin, kung may naririnig na chismis na merong mga paglabag sa polisiya or yung pagkukulang sa trabaho, pwede talagang magsimula ng investigasyon yung employers. In fact, kahit meron silang suspecha, pwede naman nilang simulan ng investigasyon. Pero ang importante dito, yung tinatawag nating due process, kailangan ito masunod or else kahit may finding na meron talagang paglabag pero hindi nasunod yung due process, pwedeng invalidate yung pag-dismiss o yung pag-suspend. Kaya yung gusto ko rin banggitin dito kay Maricel kasi narinig ko nga na-suspend naman talaga si Carla. Pero parang ang hindi malinaw yata ay hindi nagkaroon ng proseso kung saan sa umpisa pa lang nakakuha dapat ng kasulatan si Carla na isususpend siya at ano yung basihan para sa suspension. At pangalawa, yung pagkakataon na dinggin muna si Carla. Dapat binigyan siya ng pagkakataon na ipaliwanag yung bahagi mo, Carla, na sabihin mo, hindi yan totoo or patunayan mo na hindi naman ikaw naglabag ng mga polisiya. Kaya talagang napakahalaga ng due process eh. Kasi pwede siyang magreklamo sa NLRC at sabihin na pati yung suspension niya hindi valid kung hindi na sunod yung tamang proseso. Ayun. So mahalaga din na aral yan sa ating lahat na may mga empleyado, ano? Thank you, Attorney Karen, Dr. Love. Kasalanan ba ang maging sip-sip sa trabaho? Alam mo, Ate Kuring, pinag-uusapan natin kanina, 100% nagagawa natin dito sa ating programa na pagkakasundo natin. And this brings to my brain kanina, iniisip ko pa, ganito kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit anong bigat ng kasalanan natin, may nakalaang pagpapatawad. Ang kailangan lang, humility, remorse, and acceptance. Yung tatlong bagay na yan. Ngayong araw na ito, ang dami nating problemang masosolve. Kasi nakita natin yung pagkakataon, yung tendency, yung probability na magka-reconcile lahat. Kay Jaja, ang ganda nung nakita namin, Jaja, na inamin mo na malaki ang tulong na nagawa sa'yo ni Carla at hindi mo isinasa isang tabi yun. Yung pagtanaw ng utang na loob, napakagandang kulturang Pilipino yan, ano? Sana kay Carla, matutuhan niya yung remorse, pagtanggap doon sa kanyang pagkukulang, at wag nang sirain ang pagkakataon na muling maibalik ang pagkakaibigan ninyo. At who knows, baka sa biyaya ng Diyos, kung makakausap mo si Maricel, baka pwede kang maibalik muli doon sa trabaho and makakasimula tayo ng panibagong buhay. Ayun. Oo, why not? Doc Camille, bakit kaya nauunahan tayo ng galit at hinala? Ang isang tao, palagi natatakot yan natanggapin na sila may kasalanan. So, ang ginagawa nila, nagkakaroon ng projection na i-displace nila yung anger nila, ay hindi, maghahanap sila ng taong masisisi. So, yun yung nakakalungkot dahil kasi imbis na isipin nila na meron akong mali na ginawa, ay hindi, si Jaja ang may mali. Siya kasi ang gumawa ng paraan para talagang matanggal ako dito sa trabahong ito. Siguro sa pagkakataong ito, Carla, na tignan mong maigi, lahat tayo, pag talagang mahal natin yung trabaho, gagawa tayo ng paraan na para maibalik natin yung sarili natin, yung tiwala ng ating boss, pagsikapan mong muli na maging maayos ang pagtatrabaho mo.